Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nag-vlog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong lahat ng mga subscribers, viewers, and followers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay araw niyang Biyernes, January 31, 2025. At bukas naman ay February 1st na. Ang bilis talaga ng araw, mga kababayan. So ang topic po natin ngayon ay tungkol po dun sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle daw po si Pangulong BBM. So, i-credit po natin ang ating balita ngayong araw na ito sa rightful owner po. Hindi ko po alam kung kanino ito. I-share po ito ng 31 million movement. So, umpisahan na po natin, babasahin po natin at makinig po kayo ng mabuti. Running for senator. Is it about serving the Filipino people or a personal political agenda? Say no to pro-China this coming Halalan 2025. Thank you in advance for sharing. Sa unang tingin, parang bold move from Vic Rodriguez to challenge PBBM, di ba? Pero kung titingnan mo ng mabuti, may ibang agenda siya. This challenge, though, isn't really about public trust or accountability. Let's break it down. First, what is President Bongbong Marcos said? Why should I do that? Public trust, public office has nothing to do with a follicle test, please. Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. With Halalan 2025 coming up fast, mukhang ang challenge na ito ay isang desperate attempt para makakuha ng media mileage. Fun fact, lately, hindi siya nakapasok sa Magic 12 sa mga surveys para sa senatorial lineup. Nakailang survey na, laging nasa bottom of the barrel. So what better way to grab attention than attack the most popular leader in the country? By targeting PBBM, akala nila makakalikha sila ng issue na pwede nilang gamitin for their own advantage. Pero here's the thing, hindi madaling lukuhin ang mga Pilipino. Hindi ito tungkol sa accountability, tungkol lang sa pagiging relevant. Tingnan natin ng mabuti. Hindi talaga tungkol sa accountability o good governance ang hamon ni Vic Rodriguez. Si PBBM, on the other hand, ay patuloy na nagtatrabaho para sa economic recovery, healthcare reforms at iba pang national issues. Si Vic Rodriguez, ano ba ang ginawa o nagawa niya sa taong bayan? FR or for real, for real. Kung seryoso siya sa pagiging senador, dapat tinatalakay niya ang mga solusyon para sa mga problema ng bansa. Pero ang ginagawa niya, ginagamit ang mga gimmick para lang mapansin. At isa pa, bakit papatulan ni PBBM ang stunt na ito? Alam ni PBBM na hindi ito worth ng attention. Hindi siya magbibigay ng satisfaction kay Rodriguez. Ang focus ni PBBM ay ang pamumuno at hindi pagpapapansin sa mga political opportunists. Ang hypocrisy ng isang political turncoat. Isa pang malaking issue, ang hypocrisy ni Vic Rodriguez. Hindi ba't siya ang dating executive secretary ni PBBM? Isa sa mga pinaka-trusted positions sa gobyerno. Kung ngayon ay kini-question niya ang karakter ng presidente. Natural lang na itanong, PBBM, if he believe in what he's saying, why did he work for me?
Sa isang linya ni PBBM, natumbok na niya ang pagiging double standard ng isang dating executive secretary. Kung may mga issue siya kay PBBM ngayon, bakit siya nagtrabaho kay PBBM dati? Kung dati siya nagsisilbi ng tapat, ano ngayon ang nangyari? Ito ay nagpapakita lang na may kahina-hinala sa credibility ni Rodriguez. Ang klase ng tao na tatalikod sa mga dating kaalyado para lang makuha ang political advantage. Kung ganito siya kumilos sa mga kakampi, paano pa siya makakapagtiwala sa mga Pilipino? At one point nung 2021, pre-election period, Vic Rodriguez defended PBBM nga so he knows exactly kung ano yung motibo behind these calls for a drug test. Ano ba talaga ang nagawa ni Vic Rodriguez bago siya pinagkatiwalaan ng taong bayan? Kung seryoso si Vic Rodriguez maging legislator sa Senate, kailangan niyang sagutin ang tanong na ito. Bakit dapat siyang i-vote ng mga Filipino? Ano na ba ang nagawa niya sa nakaraang mga taon para makuha ang tiwala ng mga botante? Ano ang mga konkretong programa, proyekto o batas na kanyang isinulong para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino? Kung magtatrust ang mga tao sa kanya, may maipapakita ba siyang sarili niyang track record o aasa na lang siya sa popularidad ni PBBM? Kung titingnan mo, wala pa siyang solid na dahilan kung bakit siya dapat pagtiwalaan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng plataforma. Ito ay tungkol sa paggamit ng pangalan ni PBBM para mapansin. Excuse me. Distraction lang ang lahat ng ito. Habang si PBBM ay nakatuon sa mga real national issues, economic recovery, job creation, healthcare at infrastructure, si Vic Rodriguez naman ay abala sa paglikha ng mga political noise or non-issues. Ang mga Pilipino ay sawa na sa mga political stunts. Gusto nila ng mga lider na may konkreto at seryosong solusyon, hindi yung mga mahilig mag-ingay para lang magpasikat. Kung akala ng mga pro-China senators aspirants na makikinabang sila sa mga ganitong pamamaraan, malamang hindi sila magtatagumpay. Bakit hindi papatulan ni PBBM si Vic Rodriguez? Hindi bibigyan ni PBBM ng kahit anong halaga ang hamon ni Vic Rodriguez. At tama lang siya. May mas mahalaga siyang gagawin kaysa makipagtalo sa isang dating kaalyado na ngayon ay naghahanap lang ng pansin. Ang focus ni PBBM ay ang pagpapaunlad ng bansa, hindi ang pagpatol sa mga walang saysay na hamon. PBBM knows that engaging with Rodriguez would only legitimize an empty challenge. And to think that PBBM has the support of the majority of Filipinos as reflected in the latest SWS survey. It's always good to see that what we are doing is reaching the majority of people at nararamdaman nila yung aming ginagawa, said PBBM, as he expressed satisfaction with the 59% approval rating in the latest SWS survey from Presidential Communications Office. Running for senator with a questionable and personal motive. At ito pa, isang tanong na kailangang sagutin ni Vic Rodriguez. Bakit ka tumatakbo sa Senado? Para ba magsilbi sa bayan o para sa sariling political agenda? Ang pagiging senador ay hindi isang pagkakataon para makuha ang pansin o para magsagawa ng personal na political stance. Kung seryoso siyang maglingkod sa mga Pilipino, kailangan niyang ipakita na may maiaambag siya sa bansa. Hindi yung nakatungtong lang sa popularidad ng ibang tao.
Kailangan ng Senado ang mga lider na may tunay na malasakit sa bayan, hindi mga kandidato na ginagamit lang ang kanilang plataporma para sa personal na kapakinabangan. Sa huli, mas nagpapakita pa ng karakter si Rodriguez kaysa kay PBBM sa pamamagitan ng hamon niyang ito. Isa itong klasikong example ng political desperation. Isang paraan para manatiling relevant. Kung seryoso siya sa pagkakataon ng pwesto sa Senado, dapat tumigil siya sa pagpapagamit kay PBBM at magsimulang magpakita ng tunay na kakayahan. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa ingay, kundi sa mga konkretong aksyon at integridad. Payo kay Vic Rodriguez: kung gusto mo talagang manalo, magsimula ka sa pagpapakita kung anong kaya mong gawin, hindi lang sa pag-atake sa mga leader na may mga nagawa para sa bayan. Babasahin po natin yung sinabi ni President Bongbong Marcos tungkol sa hamon ni Attorney Vic Rodriguez. No, why should I do that? Public trust, public office has nothing to do with a follicle test, please. Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? President Bongbong Marcos, January 31, 2025. So, titingnan po natin yung lahat comments nila dito. Karamihan po ng comments dito ay yung nag-post ng balitang ito, 31 million movement. So, yung isa po sa mga nag-comment sa Evangeline Mercado. Nagpa-drug test na siya and it's negative. He is sane enough and capable of performing his duty well, while you, Vic, as early as a morning dew, you vanished in air for being dishonest and anomalous, for not even a year of service. Whom will the people believe or trust? 31 people trusted and chose PBBM to be the president. And how about you? PBBM trusted you, but what did you do? Roxanne Barcelona. Rodriguez is another one of those. FOOL. Jose Cesar Omar Chongson III. A big no to Rodriguez. Alam na this. Iggy Jr. Rodriguez, not a good leader, isa pang pampagulo. So, ayun po, marami pong comments dito. Maria Oyanyo AI. Clever answer, Mr. President. Now it's Vic Rod's turn to answer if he has the face to answer. Kaya nga po Leon Senario. Dinaig mo pa kaming mga babae sa pagkamarites. Kung gusto mong manalo ka sa pagkasenador, lumaban ka ng parehas. Huwag puro paninira. Di ka lang nabigyan ng pwesto para kang batang inagawan ng candy na dinaan sa iyak. Ito ang malupit. Joe Anake will give him what he deserved on election day. Yan. Gusto ko rin yung comment niya. So, okay guys. Dito ko na po tinatapos ang ating topic ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po. Paki-like, paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload po natin. So, Lion Eyes Official, laging tatandaan, ang naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili.
Maraming salamat po. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.